Nakapasok ka na sa 20th Island, sinasabi ni Grid na gaya ng naisip niya, mas mahihirapan lang siya sa ika-19 na isla, dahil maraming nawala sa kanya. Ang pagdaan sa 19 na isla ay inabot siya ng 45 oras. Kaya ito ay nasa 15 na oras na sa totoong buhay, nakakaramdam na siya ng kapaguran. Naabot niya na ang level 306, walang limitasyon ng oras sa isla na ito, kaya dapat siyang magpahinga muna dito. Nagtataka at sinasabi ni Grid na araw na nang makarating siya dito. Biglang nagdilim, may nakaharang sa araw, biglang may nagkaroon ng bitak ang nakaharang sa araw at naglabas ito ng mga maraming mata. Nagtataka siya sa nakita niyang pagbabago sa araw at sa isip-isip nito na ano ang nakakadiri sphere na yan. Hindi niya akalain na nakakaramdam siya ng kasuklam-suklam na pakiramdam sa kabila ng iba't ibang resistance niya. 20th Island, magtago sa mata ng Helmon, unang clear reward, 130 challenger points. Magsisimula ang quest sa loob ng 30 minuto, sinasabi ni Grid na Helmon. Iyan ang Moon of Hell, sa huling pagkakataon na naroon siya, ito ay mukhang katulad ng gawa ng tao. Kahit na para sa misyon, dapat niya bang i-analyze ang kasuklam-suklam na bagay na yun? May sumulpot na helper na fairy, nagtataka at sa isip-isip ni Grid na isang helper. Hindi ito isang sistema na umiral noon, binati naman si Grid agad ng fairy at sinasabi nito na hello, Mr. Challenger. Siya si Vin, ang fairy ng pag-ibig at katarungan, siya ang charge sa pagtulong sa mga challenger dahil sa isang pabor na utang niya kay Y-Star Sticks. Nagtataka at sinasabi ni Grid na isang fairy, teka lang. Si Stick ay tumutulong sa mga challenger, sinasabi ng fairy na oo. Umaasa si Sticks na isang magaling at matalinong challenger ang makakakumpleto sa isla. Nagtataka at sinasabi ni Grid na teka, may hinihintay siyang mag-clear nito. Hindi ba si Sticks ang naghanda ng mga challenges, kung gayon sino ang gumawa ng mga islang ito? At ano ang nasa huli? Sinasabi ng fairy na si Vin na simula pa lang ganito na ang islang na ito, kaya hindi siya sigurado doon. Patungkol sa huling isla, pakitanong kay Mr. Sticks. Dismayado na sinasabi ni Grid na sa kabila ng pagiging helper na fairy, wala siyang masyadong alam. Kung gayon, dapat ay nagpakita siya ng mas maaga, sinasabi ng fairy na si Vin na tinutulungan niya lang ang mga hamon na maaaring umabot sa ika-20 isla. Hindi niya matutulungan ang lahat ng walang kwenta. Sigurado siyang makakatulong siya. Ang pinakamahalaga dito ay maiwasan ang 66,666 na Eyes of the Helmon. Ang Helmon ay antagonistic sa lahat ng buhay na nilalang. Ipinipikit nito ang kanyang mga mata isang beses sa bawat 5 segundo, kaya kailangan niya lamang gumawa ng isang hakbang pasulong sa tuwing gagawin niya ito. Umaapoy na sa galit si Grid at sinasabi nito na helper ba siya talaga? Nagbibiro ba siya? Paano kung may lumabas na mga halimaw habang siya ay naipit? Hindi niya rin gusto ang kanyang paraan ng pagsasalita. Hindi lang yun. Ngunit kung makakagawa lang siya ng isang hakbang bawat 5 segundo, aabutin siya ng hindi bababa sa ilang linggo bago makarating sa lugar na ito. Sinasabi ng fairy na si Vin na pero yun lang ang paraan. Hindi niya ba kaya yan? Challenger ba talaga siya? Naiinis at sa isip-isip ni Grid na panatilihin ang kanyang pasensya at konsentrasyon sa loob ng ilang linggo. Paano napanatili ni Crowgle ang lugar na ganito hanggang umabot sa ika-30? Tinatanong ni Grid kung may iba pang na-develop na sense ang Helmon. Naiilang at sinasabi ng fairy na si Vin na wala pa siyang narinig na ganyan. Nakangiting sinasabi ni Grid na ganoon ba? Sinasabi ni Grid na pagkatapos ay maaari na siyang magpahinga ng maluwag sa pag-iisip. Since helper siya, dapat binanggit niya muna yan. Nag-log out si Grid. Sa real world, sinasabi ni Sihi na pinapapunta siya ng construction company. Sabi nila siya lang ang taong nakilala nila na ni minsan ay hindi nasuri kung ano ang nangyayari. Sinasabi ni Grid na sigurado siya na maganda ang company dahil minungkahi sila ni Yura sa kanya. Sihi, bakit hindi siya bumisita doon at isama niya ang kanilang mga magulang? Tinatanong ni Sihi na kung maglalagin ba siya ulit? Ilang oras lang siya natulog, di ba? Nakita niya na ang taong tinatawag na Crowgle. Bakit busy pa rin siya kahit nanalo na siya laban sa kahanga-hanga tao na yan? Sinasabi ni Grid na challenger siya, kaya hindi siya pwedeng magpahinga. Ang maabutan siya ang pinakamasarap sa pakiramdam. Nagtataka at gulat na gulat si Sihi na ang opa niya ay nagbago na. Kung noon, nagagalit lang siya kung tungkol sa pera.
Punta na tayo sa laro, sinasabi ni Styx na isa siyang walang kamatayan. Mawala man sila, babalik din sila sa huli, pero maliban sa kanya, isa lang ang nakadaan sa 20th Island. Malamang mabibigo ang taong ito dahil sa halimaw na dadagsa sa kanya sa loob ng 5 segundo na kailangan niyang maghintay. Pero, paulit-ulit niyang ginugulat siya, dapat niyang inumin ang gamot sa puso na ginawa niya, kung sakali. Ngunit hindi niya dapat panatilihin ang kanyang pag-asa sa simula pa lamang. Kung ma-disappoint ulit siya, malamang magpupumiglas na naman siya sa paglaban. Nakangiting sinasabi ni Grid na magsisimula na ang misyon, di ba? Pumunta na siya sa exit, napalingon siya kay Grid at nagtataka at sinasabi ng fairy na si Vin na ano ang plano niyang gawin. Sinasabi ni Grid kung ang bagay na yan ay umaasa lang sa mga mata nito, tapos pwede na siyang dumaan basta hindi siya makikipaglaban sa mga halimaw. Nagulat ang fairy nang bigla na wala si Grid at sumisigaw at sinasabi nito na Mr. Challenger. Nagtataka si Stick at sumakit na naman ang puso nito at sa isip-isip niya na nawala siya. Ito ay hindi isang pansamantalang pagtatago, ngunit isang perpektong invisibility. Sigurado siya yon ang historical treasure na ginawa ng legendary tailor na si Kruger. At dalawa lang ang ginawa niya, paano siya nagkaroon ng invisibility cloak? Para siyang kabaligtaran sa mismong pag-iral nitong kapuluan. Hooded zip-up, rating, unique, tumataas ng 30% ang bilis ng paggalaw, tumataas ng 20% ang wing resistance. Isang cloak na disenyo ng legendary blacksmith, salamat sa sylphid scales na ginagamit bilang material, tataas ang affinity sa hangin at movement speed, pwede kang magtago habang suot ito, pero ma-off ang stealth kapag ang kalaban ay umatake, batid pa ni Stick na hindi puso niya ang problema. Ito na ang araw na hinihintay niya, kailangan niyang labanan at makilala ang taong yon kahit papaano, kung yung tao na yan, tiyak na kaya niya. Pumasok ka na sa 21st Island, sinasabi ni Grid na fog naman ngayon. Wala siyang makita, kahit sa kanyang insight, parang daytime na. Nakarating siya dito dahil sa mga items niya, walang isang isla na madali. Hindi niya akalain na nakarating si Kraugle sa 30th Island na may normal job. Siguradong halimaw talaga siya, nabangga si Grid at sinasabi nito na nasaan na yung helper fairy. Sinasabi ng fairy na si Vin na Mr. Challenger, akala niya na wala na siya. Hindi niya akalain na makukuha niya ang Fog Island, madadaanan niya lang ang islang ito. Dito matatagpuan ang Challenger's Shop, sinasabi ni Grid na ito ang Challenger Shop. Dito ba niya gagastusin ang mga Challenger points niya? Sinasabi ng fairy na si Vin na oo, random ang mga pagkakataong lumitaw ito, kaya maaari niya itong makuha ng mas maaga kung siya ay mapalad. Mayroon pang ang isang taong malas na hindi nila ito nakita hanggang sa ika-30 isla. Sa isip-isip ni Grid na si Kraugle ay nakikipagkumpitensya pa siya sa kanya sa pagiging malas. Sinasabi ng fairy na si Vin na kailangan niyang magmadali kung may gusto siyang bilhin. Mananatiling bukas lamang ito ng 5 minuto, may 4 na uri ng mga bagay na ibinebenta. Isang portal scroll na humahantong sa silangang kontinente, isang elixir, mga rare rating na pagtaas ng job, at mga aklat ng kasanayan hanggang sa unique rating. Sa mga ito, ang Eastern Continent Scroll ang pinakasikat, pinipili ito ng karamihan ng mga tao na naghahamon sa lugar na ito. Bagamat makukuha nila ito ng libre kung magkikita sila ni Styx. Eastern Continent Moving Portal Scroll, pwedeng lumipat sa Pangaea, ang panimulang bayan ng silangang kontinente. Price, 50 Challenger Points, sinasabi ni Grid na si Kraugle ay nakarating sa 30th Island at nakuha yung scroll kay Stick. Nagbuntong hininga si Vin at sinasabi nito na oo, pero binili lang ng 6 na nakahanap ng shop noon. Ang daming duwag, sa isip-isip ni Grid na yon ang magiging matalinong gawin. Anyway, parang 7 user sa kabuuan ang nakarating sa Eastern Continent. Elixir, permanente na tataas ng 10 points ang isang tiyak na stat. Price, 250 Challenger Points, sinasabi ni Grid na mura ang elixir na ito. Ito ay halagang 100,000 ginto sa labas, may 901 Challenger Points siya, kaya niyang bumili ng 3, teka lang, kung gayon hindi ito mura, pagkatapos makumpleto ang ika-10 isla, halos meron siyang 150 na puntos, kaya hindi niya ito mabibili. Tapos, may mga job change book, Lightning Swordsman's Book, rating, unique, ang aklat na ito ay nagbibigay pahintulot na palitan mo ang iyong job tungo sa Lightning Swordsman, price, 1,000 Challenger Points. Explosion Sorcerer's Book, rating, unique,
ang aklat na ito ay nagbibigay pahintulot na palitan ang iyong job sa Explosion Sorcerers. Price, 1,000 Challenger Points. Sa isip-isip ni Grid na sa ngayon, walang pagkakaiba sa pagitan ng isang Third Advancement Normal Class at isang Unique Class. Kung ito ay 1 taon na ang nakalipas, ito ay nagkakahalaga ng maraming pera, ngunit ang halaga ng mga rare ay bumaba, ang mga libro ng kasanayan ay nakakatukso, ngunit ang isang epic skill para sa kanya ay isang pag-aaksaya ng mga puntos, hindi niya na ginagamit ang Aura Festival mula nang nakuha niya. May nakita si Grid para magulat ito, napapasigaw pa ito at sinasabi niya na isa itong Weapon Mastery, rating, normal. Type, passive, nabuo ang Weapon Mastery skill, price, 6,000 Challenger Points. Sa isip-isip ni Grid na ito ang pinakamahusay na kasanayan sa Mastery sa ngayon. Pinatataas nito ang pag-atake at katumpakan ng anumang armas. Bagamat mayroon lamang itong normal na rating, isa itong unique passive skill na mayroon lamang ang mga klase na naka-optimize para sa pakikipaglaban. Magagamit ko ang lahat ng armas, ngunit dahil wala siyang job na nag-specialize sa labanan, wala siyang kakayahan sa pagmaster ng armas, na isang uri ng paglilimita. Sa pamamagitan nito, malalampasan niya ang limitasyong yun. Hindi niya akalain na makukuha niya ang kasanayang ito. Gusto niya ito, nagtataka at galit na galit at sinasabi nito na 6,000 points. Bakit ang mahal ng normal skill na ito? Sinasabi ng fairy na si Vin na kahit na sa mga mamahaling passive skills, ang pagmaster ng armas ay isang mamahaling. Hindi niya man lang alam yun, napapamura at sinasabi ni Grid na malapit na magsara ang shop. Tinatanong ni Grid kung hindi niya na ba makikita ang shop na ito? Sinasabi ng fairy na si Vin na hindi, maaaring lumitaw muli ang Fog Island. Gayunpaman, walang garantiya kung kailan, umuusok sa galit si Grid at sinasabi nito na inaasahan niya ang susunod na oras. Punta na sila sa susunod na isla, ang layunin niya ay makakuha ng 6,000 points. Tinatanong ng fairy na si Vin na susuko na ba siya sa scroll? Tulad ng inaasahan, ang kanyang katapangan ay ibang bagay. Napapahanga niya siya, sinasabi ni Grid na kukunin niya ito sa taong makapagbibigay nito ng libre. Mahalaga ang mga points niya. Sinasabi ng fairy na si Vin na ito ay laban sa orasan hanggang sa 25th Island. Sigurado siya na kakayanin niya ito, Mr. Challenger. Sinasabi ni Grid na hahanapin niya ang bawat sulok at cranny para makakuha ng maraming puntos hanggat maaari. Guide niya lang ang daan, gagamitin niya lahat ng meron siya. Tinawag ni Grid si Noe at si Randy, naging bulag si Grid dahil sa pagnanasa na ito sa items. At sa kanya dahil sa kagustuhan niyang lumakas. Baka isa yan sa pangunahing lakas niya. Makalipas ang 4 na araw, ang ika-25 na isla, sa isip-isip ni Styx na ang Pagma successor, ay gumagamit ng pinakamalakas na beast ng Hell bilang pet. Hindi niya akalain na matapos maghintay ng sobrang tagal, makikita niya na ang katulad niya. Siya ba ang hinihintay niya? Hindi niya kayang panuorin siya lang sa kristal, kaya lumabas siya para maghintay sa labas. Hindi niya akalain na magiging excited siya ng sobra, na makita siya. Nanglilisik ang mga mata ni Grid at tumatawa ng parang baliw at sinasabi nito na ibigay nila ang kanyang points. Mga abnoy, napapaluha ang fairy nang makita niya si Styx. Natakot at bumula ang bibig ni Styx nang nakita niya ang gwapo na si Grid. Tinatanong ni Grid kung si Styx ba yan, dapat sinabi niya sa kanya ng mas maaga. Tinatanong ni Styx na kung siya yan, umabot sa kontaminadong lupa. At umabot sa Hall of Fame, isang quest ang nabuo, iligtas si Styx, hidden quest, nagulat si Styx sa mga achievement mo kaya lumala ang kalagayan niya. Thankfully, may paraan pa para makabawi siya, kaya pagkatapos matuto gumawa ng gamot, alagaan mo siya, mga reward, receive, else elixir, reward, aabot sa maximum ang favorability ni Styx, kung mabigo, mamamatay si Styx, tanggapin mo ba ang quest, sa isip-isip ni Grid na siya ay isang elf. Sinasabi ng fairy na si Vin na Mr. Challenger, please, iligtas niya si Styx. Sumisigaw at natataranta si Grid at sinasabi nito na napatay niya ba siya. Hoy, elf, at least sabihin niya kung paano ihanda ang remedy, umuungol lang ang reaksyon ni Styx, napapamura at batid ni Grid na halos hindi siya makapagsalita, parang hindi effective ang potion, sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na ang unang niyang makikilala ay isang elf, at may terminal pa na sakit. Ito ay hidden quest, dapat niya siya iligtas kahit anong mangyari. Ginamit ni Grid ang Lord Greatsword at tinignan niya ang status ni Styx, name, Styx. Age, 881, gender, male,
Race, High Elf, Job, Wise Star, kasalukuyang bumaba ang stats niya, Strength, 403. Stamina, 880, Agility, 1201, Intelligence, 1930, Wisdom, 2,876. Charm, 2,470, Skills, Archery B, Sociology B, Engineering B, Medicine B, Humanities B, Art S, Magic Studies S, Biology S, Spiritology S+. Learning SS, Education SS, Title, Dying Star, isang matalinong tao na may kaalaman sa maraming bagay. Ngunit dahil siya ay nahiwalay sa mundo sa napakatagal na panahon ang kanyang kaalaman ay luma na. Siya ay isang high elf na maaaring mabuhay ng walang hanggan. Ngunit habang pinuprotektahan ang puno ng mundo, ginalit niya ang mga mananakop ng dragon at nagkasakit. Tinatanong ni Greed kung ang World Tree ba ay isang spirit forest at bakit nandito si Stake. Sinasabi ng fairy na si Vin na oo, pumunta siya dito para pagalingin ang sakit na natanggap niya mula sa dragon. Mula sa sandaling dumating siya dito, ang kanyang Jetta ay binubuo lamang ng asul na buko na yon. Sinasabi ni Greed na parang yun na yun, bagamat hindi siya nito mapagaling, malamang napigilan nito ang paglala nito. Hoy, yun ba, mangyaring sabihin ng isang bagay, paano kita matutulungan? Ano, paghaluin ang mga dahon ng World Tree sa isang nyog? Saan niya makukuha yung mga dahon? Sinasabi ng fairy na si Vin na Stake. Malamang may natitira pang iilan, kukunin niya ang mga ito. Ito ang mga dahon ng World Tree, nakuha mo ang 6 leaves of the World Tree. Leaves of the World Tree, ang enerhiya ng World Tree na nagpoprotekta sa kalikasan ay nakapaloob sa loob nito. Hindi ito natutuyo, sinasabi ni Greed na kailangan niya lang ba ito ihalo? Matagumpay mo na nagawa ang Elf Elixir, nakuha mo ang recipe, Elf Elixir. Elf's Elixir, gumaling sa lahat ng abnormal status effects. Maganda ang mga epekto nito, at madali ang paghahanda, kaya kahit sino ay kaya gawin. Sa isip-isip ni Greed na gumaling ang lahat ng abnormal status effects. Kung mayroon siya nito noong Elphinstone Quest, mas madali ang mga bagay. Ang tanging problema ay ang pagkuha ng Leaves of the World Tree, at ang Blue Coconut. Matagumpay na nakatanggap ng first aid si Styx, napapaubo at nagpapasalamat si Styx at sinasabi nito na hindi niya gagawin kung hindi dahil sa kanya. Hindi nakakalimutan ng mga elf ang mga tumulong sa kanila. Forever may positive opinion si Styx sa taong nagligtas sa kanya. Sinasabi ni Styx na siya si Styx, isang high elf. Ano ang kanyang pangalan kung hindi niya mamasamahin? Sa isip-isip ni Greed na ito pala ang isang elf, ngayong may kulay na naman ang mukha niya, ang ganda niya, kumpara kay Jeshuka. Nagpakilala na si Greed at sinasabi nito na siya si Greed. Tinatanong ni Styx kung siya ba ang pagma successor. Nabigla naman si Greed sa tanong ni Styx, batid pa ni Styx na pinapanood niya siya. Ang kanyang mga sword technique, at ang kanyang mga artifact, at ang kanyang magandang blacksmithing capabilities. Isinasaalang-alang ang lahat ng mga katangiang yun, hindi niya maiwasang isipin ang ilang individual. Sinasabi ni Greed na sa inaasahan niya sa isang Wise Star. Pero habang nagko-collapse, may sinabi ka tungkol sa Contaminated Hall of Fame. Tungkol saan yan? Sinasabi ni Styx na ang orihinal na pangalan ng Bayan Archipelago ay Hall of Fame. Ang pagpunta dito, malamang ang kanyang destiny, nabuo na ang Common Advancement Quest Hall of Fame ng Legendary Class. Ang Hall of Fame Quest ay binago patungo sa Contaminated Hall of Fame Hidden Quest. Sinasabi ni Styx na ang Hall of Fame ay isang sagradong lugar na pinapanatiling buhay ang achievement ng mga dating legend. At isa rin itong lugar kung saan ang mga legend, iniwan ang kanilang lakas para sa hinaharap na henerasyon ng mga legend. Sa isang disyerto, may naglalakad sa disyerto at sinasabi nito na hindi na masama. Tumaas na ang kanilang level, sa punto na ito, maaaring masabi nila na ang mga vampire cities ang biggest assets ng Overgeared. Ito pala si Jeshuka at ang mga members ng Overgeared Guild. Sinasabi ni Zednos na magandang hunting ground talaga sila. Sila Yura, Horoy at si Pixord in particular, medyo nag-level up sila. Ang mga rank ay nagbabago araw-araw. Sinasabi ni Kalbo na si Vantner na bagamat kung wala ang vampire ring, hindi sila magiging kasing efficient ngayon. Sinasabi ni Pan na 2 buwan nga silang in-game dito. Nakakatamad na, nilibot na nila ang 10th hanggang 15th city na walang boss. Kaya dapat na silang lumipat sa ibang lungsod.
Sinasabi ni Heroy na nakalimutan na ba nila ang tungkol sa babala ng Panginoon. Sinasabi niya na may pagkakataon na makita nila ang isang vampire na tinatawag na Marie Rose, kaya hindi na nila dapat dagdagan ang kanilang activity. Sinasabi ni Pixord na sumasang-ayon siya kay Heroy. Hindi niya kayang magsugal ng ganito, mayabang na sinasabi ni Kalbo na huwag na siyang maboring. Kaysa manatiling ganito, ang pakikipagsapalaran at pagharap sa mas malalakas na kalaban para magkaroon ng karanasan ay mas mabuti. Sinasabi ni Pan na sumasang-ayon siya sa kanya Kalbo. Sa tingin niya ang kanilang mga kasalukuyang sarili ay kaya pang sumalakay kay Elphinstone. Sinasabi ni Jessica na hindi nila nakakalimutan ang babala ni Greed. Alam nila kung ano ang pinag-aalala niya, pero karamihan sa kanila dito nakita ang mga pagbabagong pinagdaanan ni Greed. Nakita nila ang kanyang hindi kapanipaniwalang paglago mula sa malapit. Hindi ba normal ang pagnanais na humarap sa mga bagong hamon upang umunlad? Kahit na ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa ay para lang makalapit lang sa kanya. Sinasabi ni Yura na sumasang-ayon din siya sa kanya Mr. Heroy. Habang wala dito si Mr. Grid, naniniwala siya na kailangan nilang makaranas ng mga bagong bagay, kung lalakas silang lahat, mas makakatulong sila kay Mr. Grid, sinasabi ni Heroy kung para kay Panginoon, sinasabi ni Jessica na okay, hindi na siya magrereklamo, Vampire City Expedition Squadron, pumunta na sila sa ika-9 na lungsod, gawin nila ang kanilang best. Punta naman tayo sa mga isla, na-cleared mo na ang ika-29 na isla. Nabuo ang isang save point, mula ngayon, sa tuwing pumapasok ka, magsisimula ka sa 29th Island. Sinasabi ni Styx na hindi niya akalain na mabilis niya mararating ang 29th Island. Sinasabi ni Grid na hindi naman ganoon kahirap, ngunit sapat na tungkol sa isla, sabihin niya pa sa kanya ang tungkol sa inheritance. Sinasabi ni Styx na 200 taon ang nakakaraan, magandang lugar ang Bayan Archipelago. Sa panlabas na isla, may mga tapyas ng bato na nagpapaganita sa mga nakaraang legend. Ang Middle Islands ay isang sanctuary para sa kasalukuyang legend. Pero nung pumunta siya dito 97 years ago para kunin ang Blue Coconuts. Ito ay nasira, nagbago ang lahat dahil sa impluwensya ng isang tao o bagay. At dahil sa pagbabagong yan, dahil sa mga pagsubok, halos imposible ang pagsusulit. Ang kasalukuyang at succeeding legends ay laging half-baked dahil hindi nila mamamana ng tumpak ang lakas ng mga legends ng nakaraang henerasyon. Kaya siya nanatili sa lugar na ito, upang maghanap ng paraan para purify ito. Sinasabi ni Greed na siya ay isang legend, kaya siya nagpapasalamat. Pero kailangan bang magsakripisyo siya? Sinasabi ni Styx na kailangang umiral ng mga legends para mapanatili ang kaayusan ng mundo. Kailangang protektahan ito ng isang tao para hindi bumagsak ang utos. Akala niya kung naabot niya ang huling isla, malalaman niya kung sino ang Sumire sa Hall of Fame. Pero ang 30th Island ay isang pader na hindi niya matapos. Kahit pagkatapos niya siya makilala, naniniwala siya na ang dahilan kung bakit hindi siya nakarating ay upang matiyak ang kanilang pagkikita. Ang lupaing na ito, ikinokonekta nito ang nakaraan, at ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Ang lupang ito ay naghihintay ng isang bayani na magpupurify at magna-normalize. Maaari niya ba siyang tulungan sa quest na ito? Sa isip-isip ni Grid na sa mga kasanayan ni Styx, mayroong learning at education. Makakatulong siya sa Riden at kay Lord, siya ang dapat kasama niya sa tabi niya. Naging sigurado siya matapos makita ang kakayahan niya. Pero bago yan, si Lord, my lovely Irene, my close aides Can at si Piaro. Kahit ang ibang mga NPC, maraming mga taong pinapahalagahan niya sa mundong ito, kaya wala siyang pagpipilian. Sinasabi ni Grid na lumalaban siya mag-isa para sa kapakanan ng lahat, tama ba? Mabuti, gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, pumasok ka na sa 30th Island. Bumalik ang iyong level sa level 1, napahinto si Grid at nagtataka at gulat na gulat, at sinasabi nito na ano ang nangyayari. At tinatanong nito kung nasaan napunta lahat ng equipment niya. Bakit nasa level 1 ang level niya? Sinasabi ni Styx na ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawang maklear ang islang ito. May isang malakas na sumpa na hindi nagpapahintulot sa iyo na dalhin ang kanyang lakas. Nightmare, ang tema ng 30th Island, isa itong isla na muling nililikha ang pinakamalaking hamon na hinarap ng isang tao. Sa kanyang kaso, hinarap niya ang mga Dragon Raider na sumumpa sa kanya sa harap ng World Tree. Dahil ang pakikibaka na yon ay muling nilikha, hindi siya makalampas sa islang ito.
Ang kanyang dapat gawin ay lampasan ang pinakamasakit na hamon na iyong hinarap. Sa isip-isip ni Grid na ang pinakamasakit at desperado na hamon. Tapos, parang bang may mali, ang paghahanap ng libro ng pagma ang pinakamahirap na ginawa niya, kaya bakit siya bumalik sa level 1? Sa real world, sa bahay ni President, sinasabi ni President Lim na nakialam si Piaro. Hindi niya akalain na si Kraugle ay hinamon si Piaro para makumpleto ang kanyang quest. Gusto niya talaga ang challenges, pero anyways, hindi niya akalain na si Piaro ay lalago ng ganito. Kamangha-mangha ang kanyang level at ito ay mahigit sa 400, pero hindi yan ang greatest achievement niya. Imbes na magmana ng isa sa 9 na klase ng isang legendary, gumawa siya ng bago. Siya ay original na character na ginawa bilang susi para sa mga episode ni Empress Marie, ang Third Crown Prince, at ang Ethnic Alliance Group. Lumago siya sa original na saklaw, malamang hindi niya balak ito. Pero I guess ito rin ang lakas ni Grid, hindi niya akalain na lulutasin niya ang mga isyu ng isang NPC na puno ng galit at hinanakit hanggang sa maging subordinate niya ito. Tumatayo si President Lim at sinasabi nito na mukhang kailangan niya ng karagdagang beer. Nagulat si President Lim na sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na ang pangunahing balita, natapos na ang Quest SH-100B7. Sinasabi ni President Lim na ang pakikipagsapalaran na nag-a-activate kapag ang isang legendary class ay lumampas sa ika-25 na isla ng kontaminadong arkipelago. Ang may legendary class lang ay si Grid at si Yura. Di ba mababa pa ang level ni Yura? Sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na oo, ang nag-activate ng quest ay si Grid. Gulat na gulat si President Lim at hindi ito makapaniwala. Nagbuntong hininga at napahawak pa sa ulo at dismayado si President Lim at sinasabi nito na pero grabe naman yun. Pinipilit siya ng ika-30 isla na umasa sa kanyang sariling kakayahan. Hindi niya madadala ang mga equipment niya, baka kung lumipas ang kalahati ng taon. Sa palagay niya sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi niya matatapos ang Corrupted Bayan Archipelago. Sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na ang pagkakataon ni Grid na maklear ang SH-1000087 na quest ay nasa 88.19% nang laki ang mga mata ni President Lim at hindi talaga ito makapaniwala sa mga naririnig nito. Napapatanong pa ito kung bakit at paano, sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na hindi siya nagkakamali. Ang ulat na ito ay batay sa mga gawain ng player na si Grid sa bawat level. Sinasabi ni Asmafel na nakahuli siya ng Flower Bunny, habang na-distract siya saglit. Sinasabi ni Ruby na oo, Mr. Asmafel, parang hindi maganda yan para sa edukasyon ni Lord. Hindi ba mas maganda kung ilabas natin siya? Itatanong niya sa kanyang opa. Maraming beses namatay dito si Grid, namatay siya ng 253 beses laban sa isang level 2 na Flower Bunny, na nagpapataas ng kanyang mga pagkakataon sa 92.295%. Namatay siya ng 267 beses laban sa isang level 3 na Deograss Deer, na nagpapataas ng kanyang mga pagkakataon sa 96.614%. Maraming beses na si Grid namatay sa lugar na kung saan nagsisimula ang mga bagong manlalaro. Patrician, Level 1 Hunting Ground The Hill of Beginning. Sinasabi ni Styx na hindi ito pwede, parang nagbago na ang challenge ng Bayan Archipelago. Nagtataka si Stick at sinasabi nito na hindi niya akalain na nahirapan ng isang bayaning tulad niya sa grassland na tulad nito. Napailing naman ang fairy, nakikita naman nating si Grid na namumula sa sobrang hiya sa mga reaksyon nila Stick at ang fairy na si Vin. Hindi nila alam na bobo, abnoy, tanga, inutil, sakim, mukhang pera at lalong sa lahat puro busted sa babae at virgin si Grid noong nag-umpisa pa lang siya. Sinasabi ni Stick na walang kwenta ito. Posible na dito siya pinaka-nahirapan, ang hirap ng player grid trial ay sobrang mababang kumpara sa ibang manlalaro. Malinaw na kondisyon, level up to level 3, unang clear reward, 500 challenger points, 30th island, ang lugar kung saan ka nakaharap ng pinakamaraming pagkamatay ay muling nilikha, pagtagumpayan ang pagsubok at lumampas sa iyong nakaraang sarili, mabilis nakakaiwas ang rabbit sa mga ginagawang pag-atake ni Grid, napapamura at sa isip-isip ni Grid na bakit ang bagal niya. Anong klaseng basura na katawan nito? Job, newbie. Level 1, Vitality, 123, Mana, 15, Strength, 6, Stamina, 7. Agility, 4, Intelligence, 5, Skills, none, sa isip-isip ni Grid na hindi lang sa katawan niya ang issue.
Lahat ng kanyang titles at jobs ay na-reset, ang tanging meron siya ay ang Nubiwood Sword. Hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga item. Isa itong alaala na nakakahiya na ibinaon niya na, hindi niya akalain na ilalabas nila ito. Sinasabi ng fairy na si Vin na ang lugar na ito ay naglalaman lamang ng mga bunnies at deer. Walang ganoong lugar para sa pagma successor, sinasabi ni Styx na huwag niyang sabihin na may dragon sa malapit. Ito ay mayroon kahulugan. Sinasabi ng fairy na si Vin na paano ang posibilidad na namatay talaga siya sa isang bunny. Di ba siya ay isang legendary? Sinasabi ni Styx na hindi matatawag na isang legendary yon. Isa siyang tanga kung mamamatay siya sa isang rabbit, magiging kalokohan yon. Walang paraan na ganoon ang kaso, naririnig ni Grid ang usapan nila Styx at si Vin. Napapamura na lang si Grid sa naririnig niya, sa isip-isip ni Grid na hindi siya sanay sa virtual reality game noon, kaya ang mga braso at binti niya ay nasa lahat ng dako. Ang mga rabbit at ang kanilang mga ngipin sa harap at mga kuko ay nagbibigay sa kanya ng isang impyernong panahon. Sinasabi ba nila na maghigante siya? Umatake na ang rabbit at napaatras si Grid, at sa isip-isip nito na siguro dahil nabawasan ang stats niya, mas lalong tumitindi ang sakit. Teka lang, hindi siya nagdidepensa kapag umaatake ito noong level 1 siya. Ang mga skill at stats ay eksaktong kapareho ng dati. Pagkatapos ay ang tanging posibleng paliwanag, ay experience. Ang alaala ng lahat ng laban na pinagdaanan ko hanggang sa umabot ako sa level 300. Na-awake na ba ang mapurol na katawan na ito? Ganyan dapat. May kalunos-lunos na mga stats tulad ng 6 na strength at 4 na agility. Nakagawa siya ng isang critical strike, ang nakakadena lang sa kanya ay ang stats niya. Nananatiling pareho ang reflexes niya, isang pinagsamang pag-atake. Kung siya yung dati nagpapanik na sana siya ngayon. Pero ngayon, kitang-kita niya na ang mga galaw nila. Ibabalik niya ang kanyang mga binti at dagdagan ang distansya, pagkatapos ay kontrahin mula sa gilid. Matagumpay mo na napatay ang isang flower bunny, nakakuha ka ng 5 experience. Matagumpay mong napatay ang isang doggrass deer, nakakuha ka ng 7 experience. Nag-level up ka na, nakakuha ka ng 10 stat points, sa isip-isip ni Grid na dapat niyang itaas ang kanyang strength sa 10 at ang ibang natitira ay ilagay niya sa agility. Ang katawan na ito ay basura kumpara sa kanyang kasalukuyang katawan, ngunit kung gagamitin niya ang kanyang natutunan, magagawa niya ito. Sa tuwing matamlay siya, ipinapakita sa kanya ng kanyang mga alaala kung ano ang kailangan niyang gawin. Na may ganito karami, dapat magawa niyang kopyahin ang link. Nararamdaman niya na kung bakit sila lumago at umunlad sa isang tiyak na paraan. Matagumpay mong napatay ang isang flower bunny, nakakuha ka ng 5 experience. Matagumpay mo napatay ang isang flower bunny, nakakuha ka ng 5 experience. Nag-level up ka na, nakakuha ka ng 10 stat points, sa isip-isip ni Grid na nararamdaman niya na ang gap sa katawan niya. Ito ang sabi ni Styx, ang pag-awakening ay makukuha niya lamang sa pamamagitan ng inheritance. Naabot mo na ang level 3, nakumpleto mo ang quest, sumisigaw at sinasabi ni Grid na siya ay isang legend. Napapatingin na lang si Styx at napapaisip at sinasabi nito na hindi niya akalain na ang trial place ng isa sa 9 legends ay level 1 hunting ground talaga. Nakakuha ka ng 500 challenger points, ang iyong level ay bumalik na. Sinasabi ni Grid na bumalik na ang mga equipment niya at ang kanyang level. Sa isip-isip ni Grid na ang proseso ng inheritance ay tungkol sa pagdaig sa kanyang mga dating pagkakamali. Hindi niya dapat baliwalain ang mga senyales na ipinapadala sa kanya ng kanyang katawan. Sinasabi ni Styx na Mr. Grid, di ba siya ang pagmas successor? Ikinalulungkot niyang maging masungit, ngunit ibang-iba siya. Sa isip-isip ni Grid na na-realize niya, halatang iba siya. Alam niya na mas mahusay kaysa sa sinuman. Sinasabi ni Grid na huwag siyang mag-alala. Alam niya naman sa sarili niya na pulpol siya ay mas malala kaysa sa iba at dumaan sa maraming bagay. Pero ibig sabihin, hindi siya pwede maging legend, sa isip-isip ni Styx na as expected, iba siya sa ibang legends. Sinasabi niya na umabot siya sa puntong ito kahit kulang. Walang hiya sa mga mata niya, isang mapurol na tao na nagawang makapunta sa templo ng legend dahil sa kanyang pagsisikap. Mas solid siya kasi late siya. Sinasabi ni Styx na hindi. Gamaan ang loob niya, lumipat na sila sa susunod na isla. Pumasok ka na sa 31st Island, sinasabi ni Styx na ito ang fortress city ng Ethnal Path Ryan. Sinasabi ni Grid na tama yan,
Nanatili siya dito ng 1 taon. Ngunit bakit muling nilikha ang lugar na ito? Sa lugar na ito, natatandaan niya lang na namatay siya sa mga karwahe, nahuhulog na kaldero, at mga tulisan. Sinasabi ni Styx na parang hindi normal yan, ang iyong level ay bumaba sa 23. 31st Island, ang paghahanap na pinaka-nabigo mo ay muling nalikha. Pagtagumpayan ang pagsubok at lampasan ang iyong sarili. Mission Clear Condition, ay clear ang isang quest na nabigo mo noong nakaraan. First clear reward, 600 Challenger Points, napapamura at sinasabi ni Grid na isang basurang equipment nga naman. Sinasabi ng lalaki na late na naman siya, bilasan niya kumilos, isang abnoy na aso. Walang kwenta talaga siya. Reserve Soldier Training, sumali sa Reserve Soldiers Training sa Petrian's Fortress. Malinaw na kondisyon, kumuha ng passing mark sa bawat paksa. Clear reward, depende sa iyong resulta. Kessel, Training Instructor. Takot na takot at sa isip-isip ni Grid na ito ay ang Fortress City's Soldier Training Quest. Dahil sa hirap, hindi niya na na-clear, hindi niya akalain na makikita niya ulit ang parang demonyo na instructor na ito. Hindi niya kayang tumanggi. Sinasabi ni Styx na hindi niya akalain na magpapakita siya ng ganitong reaksyon. Ito ay talagang mahirap na pagsubok, lalabas ba ang isang dragon sa paligid? Sinasabi ni Grid na hindi yan mangyayari, kumalma at maghintay. Hindi ba masyadong malaki ang trauma niya sa isang dragons? Sa isip-isip ni Grid na ito ay isang traumatic memory, pero kahit bumaba ang kanyang level, hindi na siya katulad ng dati. Ngayon, ang tanging dapat niyang gawin ay patunayan ito. Sinasabi ni Kessel na ang pagmamarcha ay ang pinakapangunahing kailangan ng bahagi ng isang hukbo. Ang dahilan kung bakit nabuo ang isang hukbo ay para mas mabisang gamitin ang lahat ng kanilang sandata. Isipin ng isang hukbo na sumisipsip sa pagbuo, kung ang mga sundalong kalasag ay nasa likuran, habang ang mga archer ay nasa unahan, kung gayon ang hukbong yun ay walang halaga. Attention, parade rest, pumunta sa kanan, pumunta sila ulit kanan. Pumunta ka sa kaliwa, bumalik sa kanan, sa isip-isip ni Grid na naiinip ang mga tao sa teorya at nagbigay ng komplikadong mga utos upang matiyak na karamihan sa mga sumali ay mabigo. Noong nakaraan, wala siyang gaanong stamina o konsentrasyon. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay hindi gagana ayon sa gusto niya, Instructor Kessel. Sumisigaw at sinasabi ni Kessel na ang antas ng pagbuo ay nakaka-impluwensya sa bilis ng pagmamarcha na nag-uugnay sa tagumpay. Pumunta sila sa kanan, pumunta sila sa kaliwa, nagtataka at sa isip-isip ni Kessel na 3 oras na ang nakalipas. Paanong wala siyang nagawa ni isang pagkakamali? Talagang mahina siya, tanga, bobo, abnoy at hindi ambisyosong lalaki na kilala niya. Hindi niya alam kung anong trick ang kanyang ginagamit para ma-master ito, pero papasukuin niya siya sa susunod na pagsasanay. Fortress Building Training, nagtataka sila na si Grid ang nauna. Sa isip-isip ni Kessel na mas mabilis siya ng 5 beses kaysa sa iba. Hindi lamang yun, ngunit hindi niya akalain na pipili siya ng isang lugar na may mga puno at baging, mahirap maghukay. Ngunit ang mga ganoong lugar ay magandang lokasyon para maging kuta. Hindi ito maaari, hindi niya akalain na nakadalawang beses na siyang nangunguna. Imposible ito, parang may mali, sigurado siyang scam ang lahat ng ito, sa kanyang stamina at kakayahan sa pakikipaglaban, hindi siya makakapasa sa mga pagsusulit sa armas.